Magandang umaga po mga ka-farmers. Dito muli tayo sa ating munting taniman para magtanim ngayon tayo ng niyog. Bali, tulad ng nabanggit ko nung nakaraan, nakakaraang mga video natin, kung napanood nyo. Yun, dun sa bandang sa Miilat, magtatanim tayo ng niyog. Yun. Bali, yun gagawin natin, hindi naman natin patataasin. At ang benta lang yun, ubod, kung sakasakaling magtuloy. Yun. Hindi naman tayo magpapataas ng nyog na. Kasi nga, hindi naman kalakihan natin itong munting taniman. Kaya, mga pang-ubod lamang yung ating itatanim. Yun. Nabebenta rin naman talaga. Yun. Alam ko nasa 200 o 250 yung isang ubod ng nyog pagka ibinenta. Kaya hindi tayo magpapataas. Kasi ito ating mga nyog is puro centennial to, yung matataas talaga, hindi to dwarf. Kaya po, ganun lang natin gagawin. Ngayon, ito naman yung ating mga possible na nyog. Papapansin nyo yan. Ito yung mga possible natin na nyog. Ito yung ating ikukuhan. Medyo lumabas na nga ugat, kapit na sa lupa. Yun. At dali naman tanggalin, meron naman tayong bareta. Ito yung ating itatanim. Ililipat doon sa huhukayan natin. Meron din ako doon sa banda ron, ipapakita ko sa inyo mamaya kung saan banda natin itatanim yung nyug na to. Mas meron pa rin naman ako doon possible doon sa Miila. Yun, hindi na natin hahakutin. Doon na mismo na natin itatanim sa area na yon. Ito nga po yung ating possible na nyug. Siguro ilang piraso dito? 1, 2, 3, 4. Kasi medyo mataas na nga, pero pwede pa yan. Ito din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. May 10 ring sibol na nyog. 10 ring. Ating ilalagay. Lagyan natin sa sako mga kapal. Kaya lagi ako may sako pa dito sa likod. Yan. Kung sakasakali mayroon tayong pan, hakutin, iuuwi. Kaya lagi ako may baong sako. Kung mapapansin nyo sa mga video, lagi ako mayroong sako dito sa likod na to. Ganun talaga mga magsasaka, mga ka-farmers yan. Laging may sako para kung meron kang iuwi, halimbawa panggatanan nyo, saging, panggulay, puso, yan. Meron tayong lalagyan. Ito mga ka-farmers. Wah. Lo. Iman lang muna. Kaya ang gagawin natin medyo dikit-dikit kasi hindi naman natin patataasin na yung niyog. Hindi na natin siya pabubungahin. Kaya medyo tapit lang. Lima muna itong dadalhin natin mga kapartners para hindi tayo magkagatan. Hindi naman tayo nagmamadali na matapos agad. Itong gagawin natin yan. 5 nyog. Ito rin kasing pinaglalagyan natin ng sibol na nyog, may tanim din dito ube. May ube rin yan mga kapartners. Kaya tatanggalin natin sa ibabaw. May tanim din ube yan . Yung mga ka-farmers, ito muna, lima muna yung ating dadalhin doon sa ating pagtataniman.
Lagay ko na lang muna itong sakwa para hindi ko na bareta. Lagay ko lang muna sa yung mga ka-farmers, punta tayo sa area. Ay. Medyo baba natin yung ating camera. Ayan, nakakapam siya. Punta tayo doon sa area natin pagtataniman. Ayun. Kahapon nga pala mga ka-farmers, hindi ko lang na-videohan, mamaya i-kuha ko sa inyo. I-share ko na rin sa inyo yung ginawa ko kahapon. Kasi kahapon, punta ulit ako dito, kaso sabi ko magbi-video ulit ako. Kaso ang problema, nailimutan ko yung cellphone sa bahay. Kaya hindi ako nakapag-video mga ka-farmers. Yan. Yan mga ka-farmers, dito sa banda rito natin itatanim. Atan nyo, may niyog na yan. Iisa siya, oh. Nag-iisa. Tapos dito sa tabi, mayroon ng mataas. Ayan, oh. Tatam na natin yung gilid na yan. Kasi itong kabila na yan mga ka-farmers, yung medyo masukal na yan, hindi na yan sa atin. Hindi na yan sa aking taniman. Iba na nagmamayari niyan mga ka-farmers. Dito lang tayo sa mga nalinisan. Ayan. Lalagyan natin dito dikitan na sa pagkakasya natin ng 5 sa 2 3 4 5 hanggang 6 pa nga kaya pala yun. Tapos tong kakawati na ito yung tinataan ko na nga pala kasi kumakanlong mga ka-farmers. Kakanlong na siya, hindi na nakakapasok ang sikat ng araw. Kaya ating tinataan na. Yan mga ka-farmers. Meron pa nga parang isa kasi hindi na sa atin yung kakawate na yon. Pwede naman sigurong putulin na ng mga ka-farmers. Yan. Puputulin natin sa ngalaan. Nakakanlong na kasi. Tapos may problema, may puno pa dun sa kabila na mataas. Nakakaharang na sa araw yan Pero wala na tayong magagawa doon, hindi na sa atin yan. Ito. Yan mga ka-farmers, ayan. Para medyo matuyo yung sanga. Yan. Para matuyo na makapasok yung araw. Kaya ang ginawa ko dito na lang. Tinataan na lang natin para hindi na para dito pa lang mapigilan na yung kanya. Yung tubig umangat sa mga sasanga niya. Yan na lang muna mga ka-farmers. Susuloy naman yan mga ka-farmers. Susuloy naman yan dito sa baba. Isuloy naman yan. Hindi naman talaga diretsong mamamatay yan. Yung sanga niya mamamatay pero yung pinakapuno niya hindi basta namamatay yan. Itusok mo nga lang ang kakwate mga ka-farmers. Kanya nabubuhay. Hindi basta namamatay. Tatanggalin lang natin kukunin natin yung sanga para yung nakakakanlong, nakakaharang sa araw talagang makapasok ng araw. Yan. Para rin sa ating mga tanim yan mga ka-farmers. Tapos meron pa nga pala tayong natitirang langka. May 2 piraso pa tayong langka na hilaw pa. Yan mga ka-farmers, hilaw pa yan. Hilaw pa. Pero siguro malapit nito mahinog. Yan mga ka-farmers. Yan ang ating update ngayon sa munting taniman.
Yan mga ka-farmers, kahapon nga pala punta ulit ako dito sa ating munting taniman para nga mag video at ituloy yung pagtatanim ko ng saging. Anong nangyari, nalimutan ko naman yung cellphone sa bahay mga ka-farmers. Hindi ko naisip na nagbablog pala tayo mga ka-farmers. Ayan, nagbibideo tayo mga ka-farmers. Yan, kaya wag sana kayong magsawang sumubaybay sa ating mga video mga ka-farmers. Yan. Tapos yan nga pala yung mga bagong tanim natin na saging. Yan. Yan. Yun. Inabunuhan ko na rin mga ka-farmers. Ang abono nga pala niyan, yung paghukay, lagi ko na rin sa ilalim nung pinakat ko niya. May ugat niya. Doon ko na rin inilagay yung abono. Kaya wala kayong makikita sa ibabaw mga ka-farmers. Yung mga nauna ko lang na itanim, yun sa ibabaw talaga yung abono. May mga iba-iba naman kasi ang paraan ng pag-aabono. Meron kasi mga nag-aabono na hinuhukay, tapos doon inilalagay, tapos tinatabunan. Yun, hinuhukay yung gilid ng puno. Parang konti lang namang hukay yung mga ka-farmers. Parang pag isang buka lang, lagay abono, tabon, parang ganon. Meron ganoon naman ang mga paraan ng pag-aabono. Iba-iba naman ang paraan ng pag-aabono ng mga ka-farmers. Depende na lang sa mga farmers na nag-aalaga ng lupa. Depende sa kanila kung paano sila mag-aabono. Yan. Nakailan din tayo mga ka-farmers dito. May tatlo tayo na idagdag. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Meron tayo na itanim dito 13 kahapon mga ka-farmers na saging. 13, teka. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Wala pa lang tanim itong isa. 27, 28. Oh, may 30 rin pala tayo na itanim kahapon mga ka-farmers. May 30 rin. Ito pala may nakaligtaan akong hukay na hindi natin natanong mga ka-farmers. Ito natabunan siya ng damo ng ginamas. Ito. Yan mga ka-farmers na nakaligtaan na hukay. Ihukay yan mga ka-farmers. Yung may dahon ng saging yung tabi. Yan yung mga farmers hukay yan. Ating tatamnan mamaya ng isang saging pa. Kukuha pa tayo ng saging. Ito, may suwi dito. Yung mga farmers, pwede natin bawasan ng isa. Yung isa ipatutuloy natin. Yung isa babawasan natin, ililipat natin doon mga farmers. Tapos itong lutang yung kanyang kuhan, tatanggalin natin, kukondem na natin. Yan. Yung mga video na yung mga ginagawa natin mga base rin sa mga napapanood natin video. Shoutout nga pala kay Kagri TV. Yan. Yung bang pagkukondem natututunan natin sa kanila. Sa kanilang mga video. Nakuha tayo ng idea sa kanilang mga video ginagawa. Mga content creator ng mga farmers, mga farmers, mga kasama natin farmers, mga yan. Kaya lahat yan natututunan din natin sa kanila. Iba naman siyempre yung idea na natin. Kasi mga natutunan natin sa tatay ko. Natutunan ako sa tatay ko nung nabubuhay pa ang tatay ko yan. Kaya yan. Yung mga farmers, kaya dito sa ating munting tanim talagang iba-iba yung tanim. Halos iba-iba. Hindi talaga saging lang. Hindi kapi lang. Hindi saba, di ba?
Iba talaga yung tanim natin kasi hindi man malawak. Kaya para magkaroon tayo ng, halimbawa gusto mo kumain ng langka, hindi may makakain tayo ng langka. Gusto mo maguli ng langka, may maguguli ka ng langka. Malamang hindi tuloy-tuloy yun kasi siyempre hindi panahon ng langka. Siyempre sa ngayon mayroong pambunga, pero pag sunod niyan, pag nakuha na natin itong dalawang bunga na yan, yung dalawang bunga na yan, sa susunod na taon na uli yan, o December o November, yan bubunga na ulit ng panibago. Yan mga ka-farmers. Kaya iba-iba yung ating tanim. Manawa, gusto mo maglakatan na saging na lakatan, di makukuha ang saging na lakatan. Pag bumunga ating tanim na lakatan, gusto mo saging na diyas, kung gusto mo saging na tundan, yan, saging na saba. Meron tayong guyabano, meron tayong papaya. Yan mga ka-farmers. Kaya kailangan magtanim ka lang na para at least meron kang maaani na gusto mong kuhan. Tapos meron din tayong ube, meron tayong nyug. Yan. Kaya iba-iba yung ating kuhan, tanim. Siyempre, yun nga pala, may plano pa rin ako. Kukuha rin ako ng suwin ng pinya. Yan, plano rin natin yun mga ka-farmers. Doon sa may malapit sa may buho, doon natin itatanim. Kahit mga ilang piraso lang. Yan, 20 puno. At least meron tayong pang sarili na makakain. Diba mga ka-farmers? Ganun talaga magsasaka. Magtanim ka kahit na hindi naman karamihan. At least meron kang maaani na gusto mong kainin minsan. Yung mga ka-farmers, hindi ka nabibili, no? Pero sa ngayon siyempre wala tayong tanim, not normal, bumili ka ng gusto mo. Halimbawa gusto mo ng pinya, yan, bibili ka. Medyo mahal din nga ngayon mga ka-farmers ang pinya, maliit lang. Pagpalagay na nating 20-30 ang halaga. Yun mga ka-farmers. Kung malaki, yaw na 100, isang piraso. Binili mo na yun dahil inangkat na rin nila yun Kaya medyo mahal na. Siyempre kung bibilihin naman nila sa puno yon, siguro 30-40 ang isang piraso. Yung malaki, yung maliliit 20. Yan. Yun mga ka-farmers. Ganun talaga ang halagahan. Pagka magsasaka ka, magsasaka ka talaga, yun. Ang kuha sa yung produkto medyo mababa talaga kaysa doon sa bibilhin mo doon sa merkado na mga ka-farmers. Yan. Kaya yun mga ka-farmers, yan, suportahan nyo lang ating mga magsasaka at yan, sigurado yung ating uunlad din. Ito mga yan, kape. Yan mga kape, yan, may tanim tayong kape, hindi lang talaga kaya iba-iba. Medyo itong kape dito halos bago pa lang ito mga ka-farmers, kaya kakikita nyo mababa pa. Yan, maliliit. Mga ka-farmers, yan. Yan ang kape natin. Hindi naman tayo nagpapataas ng kape. Nagpapataas ng puno yung mga ka-farmers. Ganyan lang talaga. Kung sanga na lang yung tataas niyan mga ka-farmers. Yan. Ito naman halos ilang taong pa lang natanim. Yung mga tatlo na siguro. Mga 3 taon na. Hindi lang talaga natin lagi naaabonuhan. Pero dito talaga kasi ang kape dapat lagi ka talaga aabono. Yun. Pero ngayon taon-taon tayo mag-aabono mga ka-farmers. Hindi natin ito pababayaan. Yan. Kung mapapansin nyo mga ka-farmers, talagang ngayon malinis. Kasi nakita nyo yung mga damo, yung mga timbon. Yan. Mga ginamas. Matutuyo rin yan mga ka-farmers. Hindi tayo nag-i-spray ngayon ng dati nung mga siguro mga 6 na taon, 7 taon, nag-i-spray tayo ng herbicide. Masakit talaga, masakit sa halaman, nagkakasakit ang halaman natin, namamatay yung iba. Kaya tinigil natin pag-herbicide mga ka-farmers. Hindi na tayo nag-herbicide ngayon, may ilang taon na tayo hindi nag-herbicide, kaya makikita nyo nakakabawi. Yan. Yung ating mga halaman. Yan. Gumagaling ika nga. Yan. Mawawala na yung sakit. Kaya yan, tuloy-tuloy lang mga ka-farmers. Sana wag kayong magsawang sumuporta sa ating mga video. Yan. Maraming salamat po sa mga sumasabay at sa mga susubaybay pa. Yan po. Paalam po. Isa ko na maglukot.
dog. Ang pagtatanim mga farmers ng nyug, hindi naman kalaliman mga farmers. Lubog lang yung kanyang bunot. Okay na. Yun mga farmers. Try natin kung kasya na yung isang nyug. Yung mga ka-farmers yung ating tatay. Yan, pwede na yung mga ka-farmers. Pwede na. Ganyan lang mga farmers. Pagtatanim na nyo farmers. Ganun din lang tayo mga farmers. Kasi hindi naman natin patataasin. Yung mahogany nga pala mga farmers, hindi ko pinatutuloy dito sa ating munting taniman. Kasi papatay ng ating mga halaman. Kasi makakanlungan niya eh. Kaya hindi ako nagpapatuloy ng mahogany, puno ng mahogany dito sa ating munting taniman. Pero maganda ang mahogany sa kahoy, pagkahoy. Kaso yung ibang halaman nating tanim, talagang papatayin niya.
matigas na pang lupa mga kaparmers. Pero kaya pa. Kaya. Maglalagay pa tayo ng isang linya rito na saging matiyas, siguro mga 4 sa hanggang 6 siguro kaya 6 na puno ng tiyas. Ito kasi mga kaparmers, lugar na to pag naulan, ito kasi tagilid yan mga kaparmers, itong taas to pataas, andun yung kalsada sa taas. Ngayon yung tubig na nanggagaling yan sa taas na yan, dito ang bagsak mga kaparmers, dito ang bagsak, dito nadaan ang tubig papunta doon sa ilat doon. Kasi yung kabila na yan, yung mga kaparmers, medyo pataas din. Kaya dito na i-stay ang tubig. Gusto niya yung papunta sa ibaba. Yung tubig. Yung mga kaparmers. Pag ganitong tag-ulan, ito nangyayari mga kaparmers dito. Mula sa taas na yan, bababa ang tubig dito. Dito may i-stay. Dito, papunta naman doon sa baba doon. Kaya yung galing sa Elaya, dadaan talaga dito ang tubig. Punta rito galing sa taas na yun. Ang ganda siguro may kanal dito, ganda siguro kakanal yung papunta doon. Yung mga kaparmers lalagyan natin dito. Yung pangatlo na ito mga kaparmers, yung ating fukay. Ibig sabihin, meron na pa tayong 3 itatanim na dala. Ito mga kaparmers, yung pangatlo. Ay. Apat. Dito ka sa munting tani exercise na talagang magpapawisan ka rin talaga mga ka-farmers. Hindi mo na kailangan magtatakbo, magja-jogging. Ito pa lang. At least
may nagawa ka, healthy pa yung katawan mo. Diba, mga ka-farmers? Dahil kailangan din natin mga farmers pagpawisan talaga ng ating katawan. Hindi mo na kailangan tumakbo, pumunta sa gym, hindi na. Dito pa lang, mga farmers ayos na. At least may na-exercise ka. Mga farmers. Tapos, at the same time, may nagagawa ka pa talaga. May naitatanim ka pa. Yun, bali apat na natin mga ka-farmers. Yan, tuloy-tuloy ko rin gagawin. May papakita ko sa inyo pagka tapos na tayo mga ka-farmers. Yan, maraming salamat po sa mga sumusubaybay ng ating mga video po.
ka-farmers, dito nga pala sa ilat, nasa ilat na tayo. Dito rin ako ngayon nagtanim ng niyog. Yan. Meron ko isa, dalawa, yan, tatlo, apat, lima, anim. Naka-anim tayo mga ka-farmers na itanim. Pero ito, lilinisan ko muna itong kabila na yan. Tatamnan din natin yung gilid na yan. Yung gilid na yon tatamnan din natin. Yan, kasi yung kwan dyan, yung rambutan, puno na hindi naman bumubunga, ayan, papatay na yan. Kasi nga papalitan na lang natin ng panibago. Sa kwan, yung sa baba, tatamnan muna natin ang nyog. Yan. Pero kailangan malinisan muna. Yan mga ka-farmers. Yan muna yung ating gagawin. Bali naka-anim na tayo na itanim dito sa ilat. Sa dinadaanan ng tubig pag umuulan. Yan. Sa ngayon hindi pa gaano dumadaan tubig kasi hindi pa naglalakas ang ulan. Pero pag naglalakas na ang ulan, ay sigurado na yan. Lahat ng dumi na yan, mga layak na yan, mga tuyong dahon na yan, sigurado aano rin yan. Papunta doon sa ilog. Aano rin yan, mga yan, yung mga dumi na yan. Mga dahon naman, mga dahon, wala namang basura dito mga ka-farmers. Mga dahon, mga tuyong dahon, yan, mga sanga, yun ang ano rin. Yan mga ka-farmers. Pero wala naman to yung mga basura. Wala naman nagtatapon ng basura dito. Hindi ko lang alam doon sa taas kung may mga nagtatapon, pero doon sa lugar natin walang nagtatapon ng basura. Yan. Yan mga ka-farmers, mga dahon-dahon yan, mga dahon-dahon lang naman ang mga nandiyan sa ilat na yan. Bali naka-anim na tayo ng nyog na tanim. Yan, tapos doon tatamnan pa natin. O, di ba? Makakarami tayo. Doon sa kabila nakawalo tayo. Ngayon naka-anim. Hindi naka-15 nyog na tayo na itanim, mga ka-farmers. O yan, di ba? Ba yung 15 na yon? O maaari pang maka-20 tayo kung may tatanim dito sa may ilat na ito. Lahat-lahat. Kasama doon sa una nating pinagtaniman. O, di ba mga ka-farmers? Kung sa 300 isang puno ng nyog pagka inubod, di malaki ring halaga yun, diba? Yan mga ka-farmers, yan, tuloy-tuloy lang natin ang pagtatanim. Kung ano man yung ating tatanim, meron pa tayong avocado sa napunla sa bahay, galing lang sa buto nga lang yun, hindi yung grafted, pero at least meron tayong maitatanim. Yan. Tapos meron din tayong guyabano ring punla, siguro mga 6 na puno rin yon na buhay. Yan, itatanim din natin yun mga ka-farmers. Bali isang avocado, 6 na guyabano itatanim natin doon mga ka-farmers. Bagay, marami na rin naman ang tanim na guyabano rito mga ka-farmers. So nga lang siyempre maliliit pa, hindi pa nabunga. Yan, tataas tayo doon mga ka-farmers. Titignan natin, may mahuhukay pa tayo doon na pwedeng pagtaniman ng digas. Alam ko dito may mga 2 hukay pa pwedeng ihukay dito mga nasa taas na yan mga farmers, sa taas na yan. Yan, dito tayo dadaan mga farmers. Yan. Yan. Yan dito mga farmers, pwede pa humukay dito mga 2 hanggang dito, 2 butas pa.
ka-farmers, nakatatlong butas pa tayo mga ka-farmers, tatlong tiyas na ito may ano. Ayan mga ka-farmers, nakatatlo pa tayo dito sa kabilang ilat. Ayan, maraming salamat po sa mga nanonood mga ka-farmers.